mensahe po sa atin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. We glorify and praise your name, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Muli sa araw nito na kami po ay narito. Kami ay sama-sama papurihan ka, O God. Salamatan ka sa iyong kaputihan, O God. Praise God. Lord, ihanda po ang pusong isipan ng bawat sa pangmaunawaan namin, ang bawat mensahe na mula sa iyo, God. Gamitin ko lang po ang iyong likod, O God. Hallelujah. God, at alanayin, Panginoon, na mayroon kang mensahe sa amin. Praise God. Maraming po salamat. Binabalik po namin lahat ng kapagayan. Salamat. Sintakilang Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Makapo na po tayo. And salamat sa Panginoon. Muli po ay namin ito. Praise God. Nakapagpahinga ba kayo? Yes. Praise God. So sa araw na ito, mga kapatid, ay ito yung ating topic ba yung ating rest in the Lord. Maaaring buong linggo sa atin ay pagod na eh. Alam ko, iba-ibang bate na pinagdaanan, iba-iba yung kinakaharap. Pero salamat sa Panginoon ay nakita natin na hindi niya tayo pinabayaan. Amen. Tayo ay patuloy na binigyan niya ng kalakasan. At salamat din sa Panginoon ay last week ay nakapag-rest din kami. Mula Buruanga, Gaklan, at kasama na rin ang ministry doon. Kasi kailangan din natin talaga yung diba na makapag-rest physically. At ngayong umaga pag-usapan natin, ano ba yung tunay na rest na kailangan natin? Tunay na rest na kailangan ng tao. Maaaring nakapagpahinga ka physically, pero sa loob mo emotionally, diba? May something na walang may hinahanap ka eh. Diba? Kaya nga ito yung rest na nais ng Panginoon na maganasan natin. At minsan mga kapatid ay diba, kulang eh. Parang kulang pa yung best natin. Praise God. Kaya nga ito yung dinesign ng ating Panginoon eh. Diba? Ito yung ihinanda niya sa atin. Yung 6 days ay para sa atin na. Diba? Kaya isang araw kailangan bilanan natin sa atin. Yes, amen. Kaya nga yung Sunday, hindi araw ng pasyal. Araw ng para labade. Kundi ito dapat ay ilaan natin sa ating Panginoon. Amen? So, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng tunay na kapahingahan. Praise God. Ano ba yung true rest na ito na kailangan natin? Kaya ang topic natin ngayong umaga ay return to rest. Return to your rest. Nais ng Panginoon na manumbalik tayo sa dati nating kalagayan. Di ba? Na natin yung tayo po ay natin yung kapayapaan, natin yung comfort, di ba? Nais ng Panginoon. Pero minsan may dumarating sa atin na iba-ibang mga pagsubok. Amen. At medyo natin yung tayo po ay nade-depress. At doon naranasan natin na di ba yung mga dahil sa mga dinadaanan ay nandun mga kapatid, yung stress ka at may something mga kapatid na kakaiba na hindi natin maintindihan sa atin. Praise God. At iisip natin na kailangan ipahinga lang eh. So ano ba yung rest na kailangan natin? So perhaps the greatest problem our is not the tiredness of body but our tired soul. Di ba? Hindi pala minsan tayong akala natin pagod lang tayo eh. Di ba? Hindi lang yung body natin mga kapatid. Pero yung ating soul, kaisipan, di ba, yung emotion, kailangan din natin ng kapahingahan.
So it is the rest for the soul amidst all the good and bad of life. All the activity and trials, the joy and the faith. Di ba, iba-iba yung kinakaharap natin eh. Bakit itong linggong to ay iba-ibang battle ang hinaharap. Di ba, problema sa pamilya, sa trabaho. Di ba, may ilan ay problema sa pamilya. Di ba, so iba-iba yung trials na ramdam natin. Pero sa kabila ng mga kapatid, nandun pa rin yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya nga ito napakaganda na pag tayo po ay nasa presensya ng ating Diyos, ito yung true rest na ating maramdaman sa ating buhay. So basahin po natin sa Book of Psalms, chapter 116 verse 7. Sabi doon ni King David, "Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you." So ito po mga kapatid ay ang Book of Psalms 116. Itong chapter nito mga kapatid tinawag na self-medication. Diba, parang dito si King David ay nais niya i-comfort yung kanyang sarili. Di ba, panakasin na minsan mga kapatid na sa atin kailangan natin na hinahanap natin na may magko-comfort tayo. Di ba? Minsan tao na hinahanap tayo na gusto natin pagsabihan lahat ng mga problema natin, may pag-pray tayo. Pero there are time mga kapatid na kailangan yung time na nag-iisa ka parang kailangan na palakasin mo yung sarili mo eh. Di ba na walang magko-comfort. At yung iba naman, kapag bigat na sa problema, diba, lahat ibinubulala sa Facebook. Lahat ng problema, parang gumagaan yung kanyang kalooban. Pag lahat ng problema ay inilagay sa Facebook, pero nga, naglagay doon eh, bayaran mo na yung lahat ng utang mo. Sabi nga, isang good guy na pwede na palang manigit sa social media. Pero sometimes hindi makakatulong eh. Di ba? Kung minsan may mga tao na gusto mo na i-share yung problema minsan na marites ka pa eh. So ang pinakamaganda mga kapatid, di ba, ay itulog natin sa ating Panginoon. So kailangan natin yung minsan self-medication eh. Gaya ng mga aso at kahit pusa, diba? Pag meron silang sugat, yung sarili nila, dinidilaan nila eh. Diba? At yung, kasi alam nilang yung gamutin yung sarili nila eh. So sa ating din mga kapatid, there are times na kailangan palakasin natin yung ating sarili. Amen, to move on. Kaya ito yung sa kalagayan ni King David, yung time na siya ay pinagtatakang patayin dahil naingit sa kanya si King Saul at siya po ay nasa kalagayan na nandun yung panganib na parang nandun na yung bigat, lahat ng problema. Pero ang sabi niya mga kapatid, "Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you." Amen. So ito yung kailangan po natin. The time na nag-iisa tayo at kailangan natin palakasin ang sarili, kailangan lang tayo lumapit sa ating Panginoon. Amen? Sa Tagalog po mga kapatid ay sabi niya, "Bumalik ka sa iyong kakahingahan o kaluluwa ko, sapagkat ginawan ka ng mabuti ng ating Panginoon." So ito po yung kanyang prayer na kinakausap niya yung kanyang sarili na bumalik ka sa kalagayan mo kasi ibalik mo yung dating sigla, yung kagalakan mo. Di ba? At umisa kapatid, dito yung dumakati sa atin na depressed ka sa time na ayaw nang hirap kang manalangin, ayaw mo nang magsimba, minsan ayaw mo nang maligo, kumain, depressed, di ba? Pero kailangan kapatid na ito yung tinuro kay King David eh.
sa time na siya ay prepare na parang tumayo bilang hari. So sa atin din mga kapatid, tayo po ay tinuturuan ng Panginoon. Di ba maging matatag, despite na maraming, minsan may mga discourage ka, meron kang bagay na inasam mo at medyo nangihina ka. Ito yung time mga kapatid na palakasin mo yung sarili mo. Amen. Sa ibang translation sa GWT translation, sabi daw, be in peace again, my soul, because the Lord has been good to you. Amen. So makita po natin mga kapatid na ito po yung ginawa ni King David. At pinalakas niya yung kanyang sarili. Be at peace again, my soul, because the Lord has been good for you. Ito yung kalagayan natin mga kapatid nung tayo tinanggap natin Panginoon. Nandun yung kapayapaan, nandun yung kagalakan sa ating puso. Na nung minsan mga kapatid ay di ba, dahil sa mga misa may dumarating sa atin ng mga iba-ibang mga pagsubok, so nawawala yun, na parang yung dumarating yung depression, amen, nandun yung nawawala yung ating, di ba, yung lulungkot ka, amen, nawawalan ka ng pag-asa. Pero isang bagay na dapat natin gawin mga kapatid, patuloy tayong magpalakas sa ating Panginoon. Amen. Kaya ito yung ginagawa natin mga kapatid. Di ba ito yung time na tayo po ay nag-rest in the Lord. Amen. Sa yung pagpupuri pa lang ay, di ba, umakyat ka dito na puno ng kabigatan. Pero when time na ikaw po ay nagpuri sa ating Panginoon, di ba, nawawala yung kabigatan mo. Amen. Kasi nakaramdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Praise God. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. So ito po yung ating tinanggap nung binigay natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Sabi doon sa Tagalog, yaman nga na inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Ito po yung kapayapaan na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Nandun yung kagalakan, nandun kapatid yung kakontentuhan sa ating puso. Ito yung isang bagay na naramdaman natin mga kapatid. Praise God. Kaya nga ang susi mga kapatid, di ba mayroong hinahanap ang tao Di ba sa kanyang puso ay mayroon dong isang vacuum o isang lugar doon na ang Diyos lang ang makapagpuno. Amen. Na minsan hinahanap niya, parang may kulang. Di ba parang wala yung comfort. Pero pag naibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, amen, nakilala, tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang yung Diyos at sarili na pagligtas, ito yung tayo mga kapatid. Ito yung mahagamdaman mo. Yung tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, kasiyahan mula sa ating Panginoon. Praise God. So the word rest dito, Nasa Hawaii lang. ito yung nakapag-rest kami. Nasa Hawaii. The Hebrew translated as rest means to be at peace. Diba? Be still, to be quiet or calm. Amen? Quiet. Parang ito yung rest eh. Diba? Hindi lang natin yung stillness, natin yung peace. Inside, natin yung quietness sa yung kalooban. Amen? Kaya nga hindi lang mga kapatid na ikaw ay nakapagpahinga. Maring kaya mo pumunta sa isang papayapang lugar, di ba, pero hindi ka pa rin makatulog. Parang nandun pa rin na mayroon something na di ba, na bumabagabag sa iyo. So, rest in the Lord refers to a spiritual rest from confusion, worry,
stress, useless human effort, and a break from all internal, external, mortal, and spiritual enemies. Di ba? Ito yung mga kapatid, ito yung magbibigay sa atin, mga kapatid, sa kabila ng nandun yung confusion mo, nandun yung worry, stress. Mga kapatid na stress. Di ba? Parang ginawa mo na yung, kung pala yung nagkukumahog ka, di ba? Kailangan gawin to, kailangan ganito pa. Di ba? Pero makita mo natin mga kapatid, ito yung rest na matatanggap natin. Amen. Di ba? Na kahit anong sitwasyon mo sa buhay, nandun pa rin na ikaw ay payapa. Amen? So ibabalik mo yung kagala, yung kapayapaan na ito. Di ba? Yung rest na ito na sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Kaya habang tayo unay narito, makaramdaman natin yung rest in the Lord. Amen? Palapaan po natin ang Panginoon. So how to rest, how to return to your rest. Ano may papanumbalik itong ito yung kapayapaan, kagalakan sa puso mo, yung true rest na hinahanap natin. Diba natin yung calmness, minsan medyo stress ka, nawalan ka ng parang nawawalan ka ng pag-asa, discouraged. So, paano natin may panunumbalik yung rest na ito? How to return to your rest? Amen. So, ito po yung nais kong ibahagi sa inyo, the first step to return to your rest. So, apat na hakbang para mapanumbalik ito yung tunay na rest sa ating buhay. So, gamitin po natin the acronym na the word rest. R-E-S-T. So, number one, mga kapatid, how to return to your rest? Remember the goodness of God in your life. Amen. So, sa mga kapatid na nandun ay dumating sa yung mga sitwasyon na yung minsan mga problema na parang nandun mga kapatid na stress ka. Ang kailangan lang parang na unang-unang mga kapatid is remember the goodness of God in your life. Kaya nang ginawa ni King David sa Psalms 116, kung mabasahin po natin sa verse 1 to 2, sabi niya, I love the Lord for He heard my voice. He heard my cry for mercy because He turned His ear to me. I will call on Him as long as I live. Amen. Praise God. Sa verse 3, sabi niya, the cord of death entangled me. The anguish of the grave came over me. I was overcome by stress, distress, and sorrow. Then I called on the name of the Lord. Lord, save me. Praise God. So nakita po natin mga kapatid, sa sitwasyon ni King David, nakita niya sa buhay niya ang kabutihan ng Panginoon. Kung paano na sa time na siya na pangailangan niya na siya ay tumawag sa ating Panginoon at siya po ay tinugon ng ating Diyos. Praise God. Sa Tagalog po, sabi niya, ang tali ng kamatayan ay pupulupot sa akin at ang mga sakit ng Sheol ay nagsihawak sa akin. Aking nasumpungan ang kabagabagan at kapanglawan na magkagawi tumawag ako sa pangalan ng Panginoon. O Panginoon, sinasamo ko sa iyo, iligtas mo ang aking kaluluwa. Praise God. So inalala ni King David ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Na tayo na siya po ay nasa sitwasyon na hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pero nandun ng Diyos mga kapatid na siyang umaalala sa kanya. Maging sa panganib, di ba, nakita niya mga kapatid. Kaya sa sandali na siya po ay nangihina, inalala niya ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya ba sa atin, di ba kapatid, sa oras na tayo po ay nalulugmok, sa oras na nandun ay tila ay ikaw ay na-discourage na
isipin mo lang kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen. Ano yung buhay mo na dati kung paano mula sa kaliliman, ikaw ay nandito, nilagay niya sa kaliwanagan. Amen. Yung time mga kapatid na sitwasyon na hindi mo alam kung anong gagawin mo, pero nandyan ang kamay ng Diyos na umaalalay sa iyo. Amen. Kaya nga sa mga time na yun, kung paano ang Diyos nag-provide sa iyong mga pangangailangan, di ba, ganun din mga kapatid na aalalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Di ba mabuti ang Diyos sa iyo? Yes. Yung magising ka sa umaga na ikaw ay may lakas pa. Di ba? Na magising sa umaga na pamisan ba meron pa kapiling mo yung pamilya mo at kayo ay sa oras na ikaw ay nagkakapi ka. Diba? May mga tao na nagising na wala na hindi na nagawa na magkape. Diba? Nagising sila nandun na sa hospital. Ang iba ay hindi na nagising. Praise God. Naalala ko mga kapatid, kaya pag-isip ko, naalala ko na, Lord, salamat sa buhay kalakasan. Dumating sa akin mga kapatid na isang araw ay hindi ko maitaas yung aking kanang kamay at yung aking kalawang paa. Grabe, hirap akong bumangon. At ito yung time na naranasan ko yung mild stroke. Praise God. Pero nakita ko mga kapatid, gaano kabuti ang Diyos. Amen. Naisip ko na dati baka hindi ko magawa kasi mula dito ay maglalakad ako hanggang doon sa may pintuan. Grabe, hirap na hirap ako. Sabi ko baka, pero hindi nila ako mga kapatid. Ibabalik ng ating Panginoon ng Diyos. Sabi ko, Lord, kung gagamitin mo pa ako, hindi mayaan na lumabas ako ng hospital na may depresya. Kaya po yun ang Panginoon mga kapatid. Grabe, ibinigay sa akin. Binalik ng Panginoon yung kalakasan mo. Kaya nga sa umaga, pagkakisip, Lord, salamat. Amen. Sa kabutihan. Kaya nga sa umaga mga kapatid, bawat araw, alalahanin mo lang yung kabutihan ng Diyos. Di ba? Yung mga ginagawa niya sa buhay mo. At ito ang magbibigay sa atin ng panibagong kalakasan. Amen. Pagpapaan po natin yung mga Panginoon. So remember the goodness of God, and letter E stands for enjoy God's presence. Praise God. So habang nag-aawitan po tayo mga kapatid, praise God, nagkamdaman po natin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga dito lang sa church mga kapatid na sama-sama tayo makapagpupuri, maramdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. At sa sandali na ikaw ay nag-iisa, nandiyan mga kapatid ang presensya ng ating Panginoon. Sa time na ikaw po ay nangangailangan, sa time na kailangan mo ng tulong, pumikit ka lang ang maramdaman mo, nandiyan ang presensya ng ating Panginoon. Amen. At walang oras mga kapatid na ikaw ay pinabayaan ng ating Diyos. Diba, na ating Diyos na kailanman ay hindi na idlip o natulog. Di ba? Walang oras na hindi nakita, hindi ka pinatnubayan ng ating Panginoon. Na minsan inisip mo lang na hindi na pinabayaan ka ng Diyos, wala, parang wala ang Panginoon. Pero actually, walang oras na hindi kasama ang Panginoon. Amen. Kaya everyday, enjoy the presence of God. Praise God. Sabi ni King David sa Psalms 116 verse 8, For you, Lord, have delivered me from death, my eyes from your tears, my feet from stumbling, that I may walk before the Lord in the land of the living. So, ramdam ni King David ang protection, ang mag-iingat ng Panginoon, na bawat araw kasama niya. Amen? So, sa ating mga kapatid, ito yung maramdaman natin bawat araw.
enjoy the presence of God. Amen. Diba? Kaya nga, practice the presence of God in your life. Amen. Walang, hindi lang Sunday, everyday mga kapatid, dapat ramdam natin na ang Diyos ay kasama natin. At pag ang Diyos ay kasama natin bawat oras sa lahat ng sandali, sigurado mga kapatid na mayroong tagumpay. Amen. Ang kailangan ay hindi tayo pinagbinigyo ng ating Panginoon. So true rest is found in the presence of God. Amen. So dito po natin maramdaman yung tunay na nakapahingahan. Ito po yung sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga dito mga church, makakamdaman mo di ba na yung comfort, praise God, at ito yung pinakakamdaman sa atin. Diba? Kaya nga ito po yung kailangan natin. Diba? So let's enjoy the presence of the Lord. Habang tayo nagpupuri, maging tayo ay nasa ating tahanan, sa mga oras na ikaw nag-iisa, the presence of the Lord. Sabi dito, Moses sa Exodus chapter 33 verse 14. Sabi niya, "My Lord, my presence will go with you." And sabi ng the Lord replied, sabi ng Panginoon kay Moses, "My presence will go with you and I will give you rest." Amen. So nakita po natin na natin yung kapayapaan sa sa presensya ng Panginoon. Amen. At sabi ni Moses, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, ay huwag mo na kaming patuloyin. Very well, sabi ng Panginoon, "My presence will go with you and I will give you rest." So, ang kinig po natin mga kapatid, ang Diyos ay lagi natin kasama at nandun ang kapayapaan. Amen. Palapakan po natin. Sabi ko sa Psalms 91 verse 1 and 2, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust." Siya tumatahak sa lilim na dahon ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng kapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Praise God. So dito mga kapatid, pag tayo ay nangalog sa presensya ng Panginoon, praise God, maramdaman natin mga kapatid ang true comfort. Amen. Parang nandun tayo sa backpack, di ba? Yung isang inahing manok. Kapag yung mga sisyo mga kapatid ay nangalog sa kanyang mga backpack, sila ay dahil nila yung comfort yung kapayapaan Amen. So gayon din tayo mga kapatid, kapag tayo nanatili sa presensya ng ating Panginoon, nandun yung comfort. Wala kang pangamba sapagkat alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen. So ano bang sitwasyon, hindi natin alam ano yung darating bukas. Maring iba natin yung pagkatakot. Baka magkagera na. Baka magawa na ng the big one. Diba? Natatakot sila, ano yung susunod na darating? Kapag may pag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, nandun yung comfort. Amen. Sapagat alam natin, kahit anumang sitwasyon, kasama natin ang ating Panginoon. So the Hebrew word used for dwell is yasab. So it is mean to dwell, to sit down, to remain. So ito po yung word na ginamit is to dwell
up to sit down to remain. Ibig sabihin, manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kapag po tayo ay nanatili sa presensya ng Panginoon, amen, so nandun mga kapatid, yung comfort. Di ba? Kaya lang na minsan ay dumagaling sa atin na panahon na tila tayo po ay nalalayo sa ating Panginoon. Amen? At doon darating yung pangamba, yung worry. Amen? Pero pag ikaw ay babal sa presensya ng Panginoon, amen, siya po ang patuloy na magbibigay ng lakas sa atin. Amen? Sabi sa Psalms 91 verse 24, surely He will save you from the perilous day and from deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Di ba malinaw na di ba yung kapahiyan ng salita ng Panginoon? Sapagkat Kanyang ililigtas ka sa silot ng paninilo at sa mga mapamuksang salot. So, nandun yung protection ng ating Panginoon eh. Di ba? At Kanyang tatakman ka ng Kanyang mga bagwis. Sa ilalim ng Kanyang mga bakbak ay mamando ka at ang Kanyang katotohanan ay kalsat at balik. Praise God. So, under His wings, di ba, nandun, naramdaman natin ang protection ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga sa buhay nito, may enjoy natin ang buhay dahil walang worry at alam natin kasama natin ang Diyos. Amen. Praise God. So remember the goodness of God in your life. Enjoy God's presence and let us stand for surrender all our worries to God. Praise God. So, dito maibsan mga kapatid ang ating pangamba at manunumbalik yung ating kapahingahan, di ba, at yung comfort kapag sinurrender natin ang lahat ng ating worries sa ating Panginoon. Amen? Ano ba yung worries mo? Diba, ano yung worries natin? Diba, may worries tayo na bukas, paano na naman? Si Judith. Problema na naman si Judith. Kababayad lang, eto na naman. Diba, may mga pinag-aaral. Praise God. Pero, isurrender natin lahat ang lahat na worries na yan. Amen. So, paano na kaya? Bisan, wala pa man. Ito yung pinaproblema natin eh. Amen. Surrender all your worries to God. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na sa Kanya lang magtiwala eh. Diba, sabi niya sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cared for you. Amen? So, na inyong ilagat sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sabagkat kayo'y pinagmamalasakitan niya. Praise God. Kaya nga ang Diyos mga kapatid ay nagyaan niya sa atin. Amen? So, ibigay natin lahat. Minsan, may mga bagay na minsan hindi mo na kaya. Pero, pinipilit mo kayanin. Diba, may isang tao na, diba, bigat na siya. At mayroong mga kapatid na gustong tumulong sa kanya, pinasakay siya sa kalitela ng tao na yun. Sa cart, sa isang cart. So habang mga kapatid na siya po ay nandun, yung habang kasi yung nasa kabayo siya, parang kalitela. So habang siya ay malayo-layo na, nakita niya yung tao na yun, grabe nakaupo nga siya, pero basag-basag pa rin yung kanyang dala-dala. Sabi, bakit hindi yung itiwan yan? Kaya nga siya nakita dito eh. Di ba?
So may mga tao mga kapatid na sabi na Panginoon, ilagan natin lahat ng ating, pero ayaw mong bitawan eh. Praise God. Pero mga kapatid, pag ito ay binitawan natin, ang Diyos na ang bahala dyan. Amen. Kaya minsan pag nag-pray ka, huwag mo na isipin yun. Amen. Lord, ikaw na po ang bahala dito. Diba? So nandun natin ay makikita natin yung pagkilos ng ating Panginoon. Diba? Lahat ng worries, ibigay natin sa Panginoon. Kaya nga ito yung sulit sabi sa Philippians chapter 4. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen. So stop, sa Bible says stop worrying. Why worry kung pwede ka naman palang mag-pray? Yes. Amen. Pero kung ayaw mag-pray, mag-worry ka na lang. Hindi pwedeng nag-pray ka tapos nag-worry ka eh. Diba? Kaya pag nag-pray ka, amen, huwag ka nang mag-worry. Kaya nga sa verse 7 sabi doon, then you will experience God's peace. Amen. Kaya nga ito kapag tayo po ay nanalangin, amen, dito natin ma-experience yung kapayapaan ng Panginoon. We succeed anything we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. Praise God. Palakpakan po natin natin. Praise God. So kaya pag tayo po ay nanalangin, di ba, bibigyan po tayo ng kapayapaan na minsan hindi natin maunawaan, pero hayaan po natin ang Diyos ang kumilos. Minsan ito yung kapag-aanin isip natin, pero mayroong kapag-aanin ng Diyos, mga kapatid. Amen? At hayaan po natin na ibigay lahat ang worries natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa umagang ito, kung mayroong mga kabigatan, hanggang ngayon ay dala-dala pa natin. Praise God, iwanan na natin sa ating Panginoon. Amen? Praise God, hallelujah. Huwag niyo sa akin bibigay. Ibigay natin sa ating Panginoon. Amen? Alam natin, praise God, sa ating Panginoon ay walang imposible. Praise God. So another thing, tinuturuan tayo ng Panginoon mga kapatid to completely trust in Him. After you surrender all your worries, trust God's provision. Praise God. So marami tayo pangangailangan. Amen? Pero sa ating Panginoon, nakikita natin na kaya niyang i-provide lahat ang ating pangangailangan. Amen? Praise God. Sino po ba dito na pinabayaan na ng Panginoon? Amen? Di ba? Lalo na ng pandemic na kung saan ay nandun yung matinding pagsubok na dinanas. Pero nakita natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Praise God. Ang iba ay nagtabaan pa. Pandemic. Praise God. Meron ba dito na nagutom, di ba? Wala. Sabi ni King David, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging money. Bread. Praise God. Begging bread. Amen. Kasi yung panahon yun ay ito lang yung kakain nila hinihingi nila, di ba? Praise God. Hindi ka, walang anak ng Diyos, walang matuwid na pinabayaan ng Panginoon. Amen? Di ba si Father Peter, di ba? Pinabayaan ba ng Diyos yan? Praise God. So nakita po natin, walang time mga kapatid na tayo po ay pinagkulang ng ating Diyos. Praise God. So minsan ay yung mga nais mo ay hindi pa binibigay ng Panginoon. Pero ang lahat ng ating pangailangan ay
provided ng ating Diyos. Yes. Amen. At ito po yung tinuro sa amin ng ating Panginoon to live by faith. Dumating yung time na kailangan i-give up namin everything dahil sa panawagan ng ating Panginoon. At doon nakita namin halos kung paano ang Diyos nag-provide sa aming pangailangan. Amen. Yung time na yun ay paano yung magbayad ng tubig, kuryente, pag-tuition ng mga anak namin, ang pagkain namin. Noong first month, mga kapatid, ay dumarating na yung mga lutong pagkain. Kumakatok na. Amen. At yung mga damit ko, bigay ko lahat eh. Amen. Yung pang-tuition ng ating anak, grabe ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga ito po yung mga ganasan natin eh. Amen. Praise God. Napangito nga, sabi niya sa John chapter 10, verse 10, I have come that you may have life and have it more abundantly. Nais ng Diyos, maranasan natin ang buhay na ito, mga kapatid. Hindi lang buhay na haraos, buhay na pinagpala, buhay na masagana sa presensya ng ating Panginoon. Praise God. So ito po, dahilan bakit naparito ang Panginoon. Sabi sa Romans chapter 8, verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with us graciously give us all things? Amen. So isipin po natin, mga kapatid, kung naibigay na ng ating Diyos ang lahat-lahat para sa atin, naibigay niya ang kanyang buhay. Di ba siya po ay nagkatawang tao para tubusin ang ating kasalanan. Siya ay nagpakahirap. Ibinigay ang lahat-lahat para sa atin. Ano pa yung hindi kayang ibigay ng ating Diyos para sa atin? Amen? Praise God. Kaya sa buhay nito, mga kapatid, makita natin ang ginawa ng ating Panginoon. Siya ay nagpakahirap upang maranasan natin ang buhay na masagana. Yes. Amen? Kaya nga simple lang eh. Yes. Di ba ang tao ay nagkukumahog, pilit inaabot, yung nais silang abutin, halos pero may isang bagay na nakalimutan sila. Di ba? Kapag nawalan ka na ng panahon para sa Panginoon, may something na kulang eh. Kaya nga simple lang pala eh. Sabi sa Matthew 6:34, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, sabi doon, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble for its own. Kaya nga simple lang pala, mga kapatid eh. Unahin muna natin ang ating Diyos at ang lahat ng mga bagay na yan ay pawag natin sa atin. Huwag natin kalimutan yung nagbibigay ng pagpapala. Amen. At kasunod na ito, mga kapatid, ang pagpapala ang hahabol sa atin. Pero habang hinahabol mo ang pagpapala, mapapagod ka. Diba? Parang pagod na eh. Pero simple lang pala, mga kapatid eh. Unahin muna natin ang ating Panginoon sa buhay. Praise God. Hallelujah. Last verse, sabi niya, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Diba? Nakita natin, dinanas ng ating Panginoon yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo upang maganasan natin ang buhay na masagana. Amen? Kaya nga, pag naibigay mo na ang iyong buhay sa Panginoon, praise God, ito yung buhay na nais niya na maganasan natin. Praise God. So, buhay na may kapayapaan, buhay na may kagalakan, buhay na doon ay mayroon kakontentuhan. Praise God. Kaya nga ito yung truest na hinahanap ng tao. Praise God.
Ito yung true rest na ibibigay po sa atin, maganasan natin sa ating buhay. Maraming tao na pagod na, hindi na alam ang gagawin. Pero ang ating Panginoon ay palagi nag-aanya nila. Diba? Sabi niya, come unto me all you are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Kaya nga sa mga oras ito, kung ikaw ay bigat na, hindi mo alam ang gagawin mo, wala ka ng patutunguhan, pero nandyan ang ating Panginoon na nag-ahatay lang sa atin. Amen? Na ibigay ang ating buhay sa Kanya at hayaan natin na siya ang kumilos. Praise God. Palakpakan natin. Praise God. Return to your rest. Nais ng Panginoon ibalik sa atin yung kapayapaan, yung kagalakan, yung yung peace na nais siya sa atin. Kaya ito lang po ang gagawin natin. Remember the goodness of God in your life. Alalahanin po natin palagi ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Enjoy God's presence. Surrender all your worries to God and trust God's provision. Amen. Praise God. Palakpakan natin yung ating Praise God. Ating bigay diya ngayon, mga kapatid. Return to your rest. Nais na Panginoon, panumbalikin ang dati mong sigla, kalakasan. Amen. Makita natin ang pag-ibig ng ating Diyos sa buhay natin. Hallelujah. So tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Praise God. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos sa ating mga kapatid. Hallelujah. Sa mga oras na ito, nais niya mangusap sa atin. Maring hindi niya alam ang iyong sitwasyon, anumang kalagayan mo sa oras na ito, siya po ay naghihintay lang sa iyo na sa kanya ay tumawag. Hayaan natin na siya po ay kumilos. Hallelujah. Nang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, kagalakan sa atin. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid, at tayo po ay tumulong sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa umaga nito sa iyong kabutihan, O God, kadakilaan. Nakita namin ang iyong pag-ibig, O God. Ano mang kalagayan ng iyong mga anak sa mga oras na ito, meron man na sila ay nandun sa kabigatan ng problema sa hanap buhay, maging sa pinansyal, at meron man ay nandun yung sila po ay nabibigatan dahil sa karamdaman. O God, kami po ay lumalapit sa iyo sa mga nito, O God. Hallelujah. Inalalagat namin ang lahat ng kabigatan nito, at sa iyong mga latay kami ay nagsigaling na. Sa iyong mga karamdaman, Panginoon, praise God, inangkila po namin. Sa iyong mga latay kami ay nagsigaling, O God. Hallelujah. Salamat, at alam namin na ikaw ay kasama namin bawat oras. Kailanman ay hindi mo pinabayaan. Hallelujah. 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 Lord, salamat po. Thank you, Lord. Hallelujah. Tuloy po natin damahin ang presensya ng ating Panginoon, kapatid. Right now, nais niya na maramdaman mo ang kanyang pag-ibig, kanyang presensya. Pwede natin ipigit ang ating mga mata, at pwede itaas natin ang ating mga kamay, at damahin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. 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 Come on, church, let's worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Let's feel the presence of the Lord. God is here right now.